ang video ito guys ay para sa mga in-review ang account na hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga na-approve. So dito sa video ito mayroon akong i-share sa inyo na kung saan makakatulong ito kung paano ba tayo ma-approve or paano na ba tayo mabibigyan ng chance ng ma-monetize dito kay Boss M, no? So dahil sa lahat ng ginawa nating paraan, so dahil nga tumutulong tayo dun sa mga ibang content creator na mga kilala natin kung paano linisin yung account, paano tanggalin yung copyright, yung mayroong mga violation o iba pang problema sa ating account, na nilinis na natin ito pero hanggang ngayon hindi pa rin talaga totally na-approve. So isa sa mga dahilan ng ituturo ko sa inyo kung bakit hindi pa rin kayo na-upload. So dito sa video ito papalawakin natin or expand natin yung ating kaalaman kung ano ba talaga yung punot-dulo ng lahat, kung bakit hanggang ngayon in review pa rin tayo. So kumbaga wala na lahat eh. Dinelete na natin yung mga videos natin na mayroong violation, mayroong copyright pero hindi pa rin tayo ma-approve, di ba? Nilinis na natin sa ating reels, yung mga upload natin sa reels, yung sa in-stream ads natin, yung sa live natin, dinelete na natin yung mga kailangang i-delete. So hindi pa rin talaga tayo na-approve. Meaning, mayroon talaga itong problema. So, ano ba yung tinutukoy ko dito guys? So, dito sa video ito, share ko sa inyo para baka sakali kapag ginawa nyo ito ay ma-approve na kayo. Kaya kung gusto nyo malaman, panoorin nyo itong video ito hanggang matapos para matutunan nyo or masolusyonan yung mga problema nyo. Alam ko tayong lahat gusto nating ma-monetize, lalo na yung mga small content creator. Kasi kung monetize ka na sa 5K followers, monetize ka na sa 60K minute views, ano pang hinihintay mo? Naging interview ka, di ba? So ngayon dahil interview ka, ibig sabihin kailangan pa rin linisin talaga yung account mo. Or maybe wala ka pa rin ginagawa kasi isang paraan para ma-approve tayo is magsasubmit po tayo ng appeal kay Meta. So kung hindi tayo nagsasubmit sa kanya or hindi tayo nagpapareview ng ating account, ay magiging dahilan nga yan na medyo matatagalan tayo sa ating pagiging in-review. So itong aking share sa inyo ay ito po yung tinatawag natin na yung mga share po natin sa ating story, sa ating My Day, di ba? Naalala nyo, sa MyD po ito. So yun nga, dahil nilinis naman na natin lahat tapos hindi pa rin talaga tayo na-approve, meaning mayroon pa rin naiiwan talaga dito na mayroong mga copyright or mayroong violation yung mga videos natin. Ito guys, kasi di ba noong hindi pa tayo nag-start mag-content, hindi pa tayo nag-turn on ng ating professional mode, mayroon tayong share ng mga videos na kung saan ay share natin sa ating MyD na nilalagyan natin ng music kasi usually ang pinupost natin sa ating My Day or sa ating story ay may music talaga ito para maganda naman siya pakinggan, di ba? So ako aminado ako sa sa mga post ko sa aking My Day, sa aking story na mayroon talaga itong mga music kasi ako mismo yung nakakaalam guys sa mga post ko noon pa na bago pa lang yung aking account. So hindi ko pa na-delete yun, never akong nag-delete sa aking story. Kaya naisipan ko tong gawa ng video para makatulong po ako sa inyo at malinis yun rin po yung mga post niyo sa story. Kung kaya man po itong i-delete ay pwede nating i-delete lahat ng mga post natin doon. At ito guys, sobrang matagal talaga mag-delete ito. Bakit? Kasi simula nung nag-start tayo, hindi pa tayo nagko-content. So ngayon, simula nag-start tayo mag-content, simula nung turn on natin yung ating professional mode, marami na tayong mga videos na share sa ating story, di ba? At madalas yun meron talaga music kasi parang maganda pakinggan pag may music. So ayan, masyado nang humahaba ang ating usapan. Paano ba talaga i-delete yung mga post natin sa ating My Day o sa ating story, okay? So sundan nyo lang guys ang ating gagawin. So ang una nating gagawin guys ay click po natin yung ating Facebook application. Okay, sundan nyo lang guys yung ating gagawin ha, madali lang to. Ayan, tapos pagdating natin dito, i-click natin itong ating profile dito sa upper right side yung may tatlong line. And then i-click po natin, next i-click po natin itong settings icon. Ayan. Tapos pagdating dito guys, i-click natin yung archive and then story archive. Pagdating po dito, hanapin po natin yung activity log. Tapos dito guys, ito na yung ating mga post, mga share natin sa ating story. So for sure guys, marami-rami yung mga share nyo kasi nung nag-umpisa pa lang kayo maggawa ng account,
alam nyo kung ano yung mga upload natin noon. Kadalasan talaga yung mga upload natin noon ay nagko-post talaga ito ng copyright dahil may music at yung iba mga slideshow, di ba minsan ganun. So, i-delete natin ito lahat. Hindi lahat, I mean, i-delete natin yung mga alam natin na videos na mayroon talagang copyright, mayroong mga music or mga videos na alanganin. Tayo na mismo sarili natin mag-evaluate kung alin bang mga video ang dapat i-delete. Kasi dito, hindi talaga natin malalaman, i-check natin. Hindi natin malalaman kung may copyright ba o wala. So, tayo na ang mag-a-analyze kung mayroon. So, ang gagawin natin dito guys, kung gusto natin mag-delete, ganito lang siya. Halimbawa, ito i-click natin to. I-click natin yan. Ayan, yung video na gusto natin i-delete. Tapos, i-click natin itong tatlong line dito sa taas. Tapos, ayan, delete po to.